Ay, nakita niyo po ba si Balsik? Kaninang umaga ko pa po kasi siya hinahanap eh. Nagtanong na nga rin po ako kay Ken, pero wala raw po sa kanila yung aso ko. Tay! Tay! Ba't di po kayo nagsasalita? Tinatanong ko po kayo eh. Hindi niyo po ba nakita si Balsik? Kanina pa po kasi ako nahihilo sa kakahanap sa aso ko eh. Nag-aalala na po ako para sa kanya. Dahil hindi ko pa nga po nagagamot yung sugat niya kahapon eh. Iniligtas po kasi niya yung bata na anak po ni Kapid Ring. Kamuntikan pong matuklaw ng ahas doon po sa likod ng bahay natin. Kaya ayun po, siya po yung natuklaw. Mabuti na lamang po at ahas bahay lang po yun, tsaka walang kamandag. Ay nako, baka nasa tabi-tabi lang yun anak. Hanapin mo na lang. Kailangan ko pang matapos tong tinatadtad kong karne. Huwag mo na muna akong abalahin dito. Sige na. Pero tay, di naman po nakakabalang pagtatanong ko sa inyo ah. Saka para sa akin po, para ko na pong kapatid si Balsik. Nakakatuwa nga po dahil marami na po siyang naililigtas na buhay ng tao. Sige po, at baka nasa kapitbahay lang po natin, maghahanap pa na ulit ako. O sige na. Mabuti pa nga sa ibang bahay mo nilang hanapin nang hindi mo ako naaabala rito. Magpatulong ka na lang sa kaibigan mo si Ken at baka alam din niya kung nasan si Balsik o di kaya naman sa nanay mo. Kakamot-kamot na lamang sa ulo na tumalikod ang may 18 taong gulang na si Ariel nang lumabas siya sa kanilang kusina. Kaya lang, nakakailang hakbang pa lamang siya nang mapansin niya sa sahig ang putol na kolar ni Balsik. Yumuko siya para damputin ang bagay na yon. Nanginginig ang kanyang kamay nang mahawakan niya ang kolar. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at ilang beses na napalingon sa kusina na kung saan ay naroon ang kanyang ama. Maigpit niyang hinawakan ang kolar at bumalik sa loob ng kusina. Taimtim siyang nanalangin na sana nagkakamali lang siya ng kanyang hinala. Sana walang nangyaring masama sa kanyang alaga. Pagpasok niya sa kusina ay napatingin siya sa ibabaw ng lamesang may nakapatong na tinadtad ng karne. Bawat detalye ng balat ay sinuri niyang mabuti nang hindi nagsasalita. Kagad siyang pinuna ni Mang Romy na parang may himig pag-aalala ang boses nito. Oh, anong ginagawa mo? Bakit tinititigan mo ang balat ng mga karne? Walang natanggap na tugon si Mang Romy sa anak. Sa halip ay patay mali siya nitong ipinagpatuloy ang pagtatadtad sa mga natitirang karne. Habang si Ariel naman ay para nang binabayo ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang ama kapag nalaman niyang kinatay nito si Balsik. Hanggang napansin niya ang pamilyar na kulay ng balahibo ng aso na dumikit sa sariwang dugo sa lamesa. Hinawakan niya yon at mataman niyang pinagmasdan ang pinong balahibo. Nag-uunahang umagos ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Itinaas niya yon sa ere at matalim ang tingin na tinitigan niya ang muka ng kanyang ama. Nahalata nitong nakatingin siya kaya't tumigil ito sa ginagawa. Ano pong ginawa niya sa aso ko, tay? Balahibo po ba ito ni Balsik? Kung ano ang nakikita mo, yun ang nangyari sa kanya. Tay! Bakit naman po si Balsik? Aso ko po siya eh. Para ko na po siyang kapatid. Bakit niyo po siya pinatay? Hindi ko siya pinatay. Nakita ko lang napatay na siya sa ilalim ng silong natin. Kesa naman masayang, hindi kinatay ko na lang. Para naman mapakinabangan natin. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi niyo, tay. Ang sama-sama niyo po. Pati aso ko pinatay niyo. Na hindi niyo man lang naisip ang mararamdaman ko. Hoy, tumigil-tigil ka ha. Wala akong panahon makinig sa kadramahan mo. Kalalaki mong tao napakaiyakin mo. Ano ba kinakagalit mo, Ariela? Ayaw mo nun? Magkakaroon ng silbi ang alaga mong si Balsik. Kasalanan mo rin naman kasi tatamad-tamad kang mangaso sa gubat. Huwag niyo pong isisi sa akin ang dahilan ng pagkamatay ni Balsik. Malinaw na kayo po ang pumatay sa kanya. At sama-sama niyo, tay. Wala kayong awa sa mga aso.
Kakarma hindi po kayo sa mga pinaggagawa nyo. Pagsisisihan yung pinatay nyo si Balsik. Abat lintik na to ah. Ang ibig mo sabihin, mas mahalaga pa sa'yo si Balsik kaysa sa akin na ama mo. Talaga palang wala kang kwentang anak na hayop ka. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko pinatay si Balsik. Patay na siya nang makita ko. Saka wala akong pakialam kung anong iisipin mo. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Ni wala ka pa nga na itutulong sa akin. Aso lang yon. Kung gusto mo bukas na bukas din papalitan ko ng 3 si Balsik. Ginagawa ko ito para kumita ng pera, hindi para makinig sa pagbamaktol mo. Besteng buhay to, oo. Wisit! Kahit 1,000 pa pong aso ang ipalit nyo, Tay, nag-iisa lang po si Balsik. Palibasa, hindi kayo nagmahal ng mga aso at hindi kayo nakaranas magkaroon ng alagang aso. Kaya baliwala sa inyo ang nararamdaman ko. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo, ha, Ariel? Huwag mo akong abalahin sa ginagawa ko. Ang mabuti pa, mangaso ka na lang mamayang gabi kaysa makipagtalo ka pa sa akin nang magkaroon ka naman ng silbi kahit papano. Hindi po. Wala akong gagawin para sa inyo, Tay. Tutal ang tingin niyo po sa akin walang silbi, edi gagawin ko na lang. Kayo na po ang balang mag-asikaso sa karinderya nyo. Ayoko na. At hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagpatay sa aso ko. Abatan lintik na to ah. Huwag mo ako susubukan, Ariel ha. At baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ako po huwag niyong susubukan, Tay. Hindi ako magdadalawang isip na isumbong kayo sa mga pulis. Ipapadampot po kita sa mga alagad ng batas. Ako po mismo magpapatunay sa kanila na kayo ang salarin sa pagkaubos sa mga aso rito para makulong na kayo. Tuluyan na ngang naubos ang pasensya ni Mang Romy at lumapit ito kay Ariel. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng binata. Bumagsak siya sa sementadong sahig ng kanilang kusina at doon niya nakita ang pugot na ulo ni Balsik. Nakatago yun sa ilalim ng lamesa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang nakadilat na mga mata ng alaga niyang aso. Pakmana sana niyang kukunin ang pugot na ulo na yon. Pero nilapitan siya bigla ng kanyang ama at dinuro sa muka. Ako ang huwag mong susubukan. Dahil kahit anak pa kita, hindi rin ako magdadalawang isip na isama ang laman mo sa karne ng mga aso na kinakatay ko. Lintik ka. Pagkatapos kitang pakainin, buhay na talagaan, ikaw pa pala magpapahamak sa akin, damuho ka. Ipagpapalit mo talaga ako sa alaga mong aso. Wala kang utang na loob. Wala kang silbi. Inutil! Mabilis na bumangon sa pagkakahiga si Ariel at hinarap ang kanyang ama na nandidilat ang mga mata dahil sa galit para sa kanya. Pero hindi siya nagpakita ng takot dito. Lalo pa at hindi niya makalimutan ang itsura ng kanyang alagang aso. Iniisip pa lang niya na habang kinakatay ito ng kanyang ama, ay humihingi ito ng tulong sa kanya. Pero wala siya at wala siyang nagawa para iligtas ito. Para nang sasabog ang kanyang dibdib sa galit. Maaaring walang makaintindi sa nararamdaman niya, pero para na rin siyang namatayan ng kapatid, karamay at kaibigan sa pagkawala ni Balsik. Sa kabila ng mahigpit na pagkakatupad ng batas ukol sa iligal na pagkakatay ng mga aso, ang kanya namang ama ay mas lalong lumaki ang kita sa pagkakarne ng asong gubat. Kakaiba raw ang lasa ng laman ng aso na iniluluto ni Mang Romy. Kaya naman, halos dagsain ito ng mga tao, matikman lang ang masarap na putahe ng kanyang ama. Walang nakakaalam na karne yun ng asong gubat dahil kasabwat ni Mang Romy ang mismong mga suki nito sa karinderya. Nag-aalala sila na kapag nahuli ang kanyang ama, ay hindi na rin sila makakatikim ng masarap na lutong ulam ni Mang Romy. Kapag hindi ka nakahuli ng asong gubat mamayang gabi, pagsisisihan mo na hindi ka sumunod sa ipinag-uutos ko. Dahil lahat ng makikita kong aso na gumagala sa kalye ay papatayin ko talaga. Inuluto ko sila at uubusin ko lahat ng aso rito. Naiintindihan mo?
Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lamang ako. Ikaw lang naman na masyado madamdamin eh. Nakikinabang ka rin naman sa pera kinikita ko. Pagkatapos pagbabantaan mo ko. Subukan mo lang talaga na isumbong ako sa mga pulis at idadamay kita. Pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ngayon ko lang po nalaman na wala rin po pala kayong kwentang, Ama. Wala kayong puso. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo. At pagdating ng araw, pagsisisihan nyo to. Magsisisi rin kayo, Tay, sa lahat ng mga nagawa nyo. Makakahanap din kayo ng katapat. Tandaan nyo yan. Umalis ka na nga sa harap ko at baka magdilim lang ang paningin ko sa'yo, mapatay pa kita. Tandaan mo sinabi ko, Ariel. Kapag hindi ka nakahuli ng kahit na isang asong gubat o baboy na mo, ako mismo manghuhuli ng aso at kahit nakatali pa yan, ay kukunin ko. Wala na po akong pakialam kung anong gusto nyong gawin, Tay. Magbabayad kayo sa pagpatay nyo sa alaga ko. Bumatak ang luha sa mga mata ni Ariel. Nang yumuko siya para kunin sa ilalim ng lamesa ang pugot na ulo ni Balsik, naramdaman niya ang malamig na ulo ng kanyang alagang aso at para siyang mababaliw dahil sa matinding galit at awa para kay Balsik. Saan mo dadalhin ang ulo ni Balsik, ha? Ibalik mo sa akin yan at pwede ko pa yan sabawan. Tinignan lang ng masama ni Ariel ang kanyang ama na para bang yun ang ginagamit niyang sandata laban dito. Halatang nang aasar pa ito at pinaglalaroan ang damdamin niya. Ililibing ko ng maayos ang alaga ko dahil para sa akin, siya ang nagpapakatotoong tao kaysa sa inyo na asal-aso. Hindi na hinintay ni Ariel na magsalita pa ang kanyang ama. Mabilis siyang lumabas ng kusina at nakasalubong niya ang kanyang inang si Aling Lina. Kapansin-pansin ang malaking peklat nito sa pisngi. Wala na itong magulang, maliban sa nag-iisa raw nitong kapatid na hindi raw nito nakita pa. Katulad nito ay mahal din ito si Balsik na palagi nitong hinahanap sa tuwing dumarating ito. Nagtataka ito nang makitang yakap-yakap niya ang ulo ni Balsik. Bigla itong napaiyak at nabitiwan ang dalawang plastik sa tigkabilaan nitong kamay. Gumulong ang mga sangkap sa saig at galit na kinumpronta nito ang asawa. Iniwan niyang nagtatalo ang mag-asawa at siya naman ay pumunta sa tapat ng puno ng dao. Inilapag niya ng dahan-dahan ang pugot na ulo ni Balsik, saka siya naghanap ng pala. Nang maihanda na niya ang mga gagamitin sa pagdudukal ng lupa, ay ibinalot niya ang tela sa ulo ng aso. Pagkaraan ng ilang minutong paghukay, ay muli niyang pinagmasdan ang muka ng kanyang alaga. Balsik, patawarin mo ko, ha? Kung wala man lang akong nagawa para iligtas ka. Marami kang natulungan tao, Balsik. Pero nang ikaw na ang nalagay sa kapahamakan, ni isa, Diyos ko, ni isa, walang tumulong sa'yo. Habang inilalagay ni Ariel ang pugot na ulo ng kanyang alaga sa hukay, ay panay pa rin ang patak ng kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Bigla niyang narinig na parang may sumigaw sa hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Nagmula ang malakas na sigaw sa kakahuyan, kaya't saglit siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, ay isa uling malakas na alulong ang narinig niya sa kakahuyan. Para bang nararamdaman niya ang sakit sa tunog ng alulong ng asong nagtatago sa kakahuyan. Inisip na lamang ni Ariel na marahil ay nagluluksa rin ang kapwa aso ni Balsik. Ipinagpatuloy niya ang paglilibing. Pagkatapos ay nilagyan niya ng krus sa ibabaw ng lupa. Matagal siyang nakatayo at nakatitig lamang sa puntod nito. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng mga yabag ng paa ng tao, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Napalingon siya sa pinagmumulan ng ingay at mas lalo siyang nalungkot nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na si Ken.
Minsan na rin itong nailigtas ni Balsik nang mahulog ito sa ilog. Hindi marunong lumangoy ang kaibigan, pero dahil sa kabutihan ng kanyang alagang aso, tumalon ito para iligtas si Ken. Kaya hindi niya masisisi ang kaibigan kung mas malakas pa ang hagulgol ng iyak nito kesa sa kanya. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Dito na kagad ako nagpunta nang makausap ko ang nanay mo, Tol. Nabalitaan ko nangyari kay Balsik. At hindi ako makapaniwalang magagawang patayin ni Mang Romy ang pinakamamahal natin si Balsik. Tama ka, Ken. Ako rin nga hindi ako makapaniwala. Masamang-masama ang loob ko sa nangyari. Hindi ko siya mapapatawad. Kawawa naman ang alaga ko. Pinatay siya ng sarili kong ama. Eh anong plano mo ngayon, Tol? Isusumbong na ba natin siya sa mga pulis? Hindi ko magagawa yun, Tol. Dahil pinagbantaan niya ako. Sa sandali raw na hindi ako makahanap ng mga aso o baboy ramo sa gubat, ang mga alagang hayop daw ng mga kapitbahay natin ang susunod niyang kakatayin. Anak nang, may ganyan ba talagang klaseng ama na iipitin ng anak para sa pera? Kung ganun susundin mo ba ang utos niya? Hindi mo pwedeng gawin yun. Pero nung gagawin ko, Tol, kilala mo ang ama ko. Gagawin niya talaga ang sinabi niya kanina. Sandaling katahimikan ang naghari sa pagitan nila ng kanyang kaibigan. Naiipit siya sa sitwasyon na pareho niyang hindi kagustuhan. Kilala niya ang kanyang ama. Kahit na kailan ay hindi ito marunong magbiro. Ginagawa nito kung ano ang mga sinabi nito. Kaya isang pasya ang natitiyak niyang mas makabubuti para sa lahat. Sa ganung paraan, hindi mararanasan ng kanilang kapitbahay kung gaano kasakit ang mawalan ng mga alagang aso sa buhay nila. Sa lahat kasi ng mga nakatira sa Baryo Talahib, ay ang kanyang ama lamang ang hindi mapagmahal sa mga hayop. Walang gustong kumalaban sa kanyang ama. Lahat ay natatakot kay Mang Romy dahil sa kanilang lugar ay kilalang matar o basagulero ang kanyang ama. Sa katunayan, kalalabas lang nito sa kulungan nang nakapatay ito ng isang lasinggerong naghahamon ng away. 3 beses nang nakukulong ang kanyang ama sa iisang kaso. Kaya naman, ito na rin ang dahilan kung bakit hinahayaan na lamang ng mga tao ang ginagawa ni Mang Romy. Mabuti na raw yun dahil nagbabagong buhay na ang kanyang ama. Pero dahil sa ginagawa nito, ay para na rin siyang tumutulay sa maraming bubog. Konting pagkakamali lang ay baka buhay na ng kanyang ama ang kapalit. Kaya naman, pagsapit ng gabi, ay sinamahan siya ni Ken patungo sa kabundukan para manghuli ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Maghintay muna tayo dito, Tol. Sapat nandito tayo magtago sa likod ng puno ng akasya. Sigurado naman yata na kahit isa merong magpapakita sa atin dito. Kahit ligaw na baboy ramo lang. Bro, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Gagawin mo ba talaga to para sa iyong ama? Tol, may pagpipilian ba ako? Kesa naman pakialaman ni tatay ang mga nakataling aso ng kapitbahay natin, mas lalong malaking problema yun. Kilala mo naman si tatay, di ba? Pero bro, kapag ginawa mo to ngayon para sa kanya, ang ibig sabihin nun gabi-gabi ka nang manguhuli ng mga hayop dito sa gubat. Hindi ba? Parang mas mahirap yun para sa'yo. Saglit na napaisip si Ariel habang hindi inaalis ang tingin sa kadiliman ng kakahuyan. Maigpit niyang nahawakan ang puluhan ng kanyang malapad na itak habang sunod-sunod ang kanyang paghinga ng malalim. Tutol man ang kanyang isip sa gagawin, ay hindi rin naman niya kayang baliwalain ang banta sa kanya ng kanyang ama. At dahil nandun na sila, ay wala na ngang nagawa si Ariel, kundi ang ituloy ang plano nilang dalawa. Habang naghihintay sa likod ng puno, ay bigla silang nakarinig ng malakas na alulong ng asong gubat. Nanggaling yon sa likod ng malagong halaman. Ilang di pa lang ang layo sa kanilang pinagtataguan. Napaunat sa pagkakaupo si Ken nang muli silang makarinig ng tunog ng pag-angil
na parabang nasasaktan. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya kahit paano ay malinaw nilang nakikita ang daan. Para naman makalapit sila sa hayop na pinupuntirya nila, ay nagpalipat-lipat sila sa mga puno na nadadaanan nila, hanggang pagsapit nila sa mismong halaman kung saan ay naririnig pa rin nila ang tunog ng pag-angil. Tol, doon ka sa kabilang puno para hindi makatakas ang asong gubat. Saka titignan mo yung hahakbangan mo ha. Baka mamaya may matapakan ka sa ng kahoy. Iwasan mong lumikha ng ingay. Magaan ang hakbang ng paa na nilapitan ni Ariel ang kinaroroonan ng kaluskos. Maigpit niyang kinapitan ang hawak na itak, saka sinilip ang nilalang na nagtatago sa likod ng halamang gubat. Pero gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang hindi yun isang asong ligaw, kundi isang nilalang na may mabalahibong katawan. Kulay itim yun na nilalantakan ang laman loob ng baboy ramo. Umaangil ito na katulad ng sa aso na may tunog na parang nasasarapan sa ilaw na karne na kinakain ito. Nang mga sandaling yon, ay iniisip niya na sana ay hindi sumigaw o lumikha ng ingay si Ken, dahil kapag nagkataon ay mapapansin siya ng nilalang na abala pa rin sa pagkain ng lamang loob ng hayop. Naninigas ang kanyang tuhod at hindi siya agad nakapagsalita. Parang umurong ang kanyang dila ng dahil sa labis na takot. Dinig na dinig din niya ang malakas na paghigop ng nilalang sa dugo ng baboy ramo. Kaya naman, napapalunok ng laway na dahan-dahan siyang humakbang paatras papalayo sa nilalang na yon. Kaya lang, sa hindi inaasahang pangyayari, ay lumapit sa kanya si Ken. Nadurog ng paa nito ang mga tuyong dahon sa lupa, kaya agad yung lumikha ng ingay. Sapat na para tumigil ang nilalang sa ginagawa nito at napatingin sa kanyang gawi. Bro, ang tagal mo naman eh. Hindi mo pa ba huhuliin? Lintik ka, tol! Hindi ka marunong makinig eh! Bakit ba? Saka parang namumutla ka. Parang uminom ka na sukang paumbong ah. Hindi na natapos ni Ken ang mga sasabihin nito kay Ariel dahil nakarinig sila ng malakas na pag-angil mula sa kanilang likuran. Nanginginig ang katawan na napatingin si Ariel sa gawi ng nilalang. Nakangisi itong naglalaway na tumutulo pa ang natitirang dugo ng baboy ramo. Mapulang-mapula ang mga mata nito na mukhang asong lobo. Lumabas din ang malalagari nitong mga ngipin na lalong nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura. Bro, anong klaseng nilalang yan? Diyos ko po, marami siyang dugo sa bibig niya. Mula yata sa kinain niya. Diyos ko! Halimaw ka! Huwag ka lalapit! Subukan mo! Kundi tatara ko sa dibdib mo ang itak na to! Hindi ako nagbibiro! Gagawin ko talaga to! Bro, tumakbo na tayo. Mas lalo lang siya lumalapit sa atin eh. Tara na, umalis na tayo rito. Kahit saan tayo magpunta, maaabutan niya tayo. Kabisado niya ang gubat na to, bro. Ang kailangan nating gawin ay umisip ng paraan kung paano natin siya matatakasan. Takot na takot ang magkaibigan habang panay ang hakbang patras papalayo sa aswang. Hindi rin inaalis ni Ariel ang pagkakatutok ng kanyang itak sa mukha ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang alulong nito habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanila. Mas lalong naging agresibo ang halimaw nang makitang hindi binibitiwan ng binata ang kanyang itak. Kitang-kita niya kung paanong pinaglalabanan ng aswang ang pagkatakam nito sa kanilang katawan. Naisip niya na baka hayop lang ang kinakain nito. Kaya naman, naisipan ni Ariel na ibaba na lang ang kanyang hawak na sandata. At gulat na gulat silang dalawa ni Ken nang bigla itong nagsalita. Sige na, umalis na kayo. Hanggang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. At huwag na kayong babalik sa lugar na ito. Opo, maraming salamat po. Hindi na po kami babalik dito. Akma na sanang tatalikod ang aswang,
nang biglang sumigaw ng malakas si Ken. Inagaw nito ang itak sa kanyang kamay at mabilis nitong nilapitan ang nilalang. Tinaga ni Ken ang likod ng taong aso at bumaon yon sa balikat nito. Si Ariel na nagulat sa ginawa ni Ken ay hindi agad nakapagsalita. Naramdaman na lamang niya ang kamay ni Ken na hinihila siya patakbo, papalayo sa aswang. Sinulyapan pa niya ang nilalang na hawak ang dugo ang balikat. Naiwan ang itak habang nakabaon sa balikat nito. Dala ng matinding galit ni Ariel, sinuntok niya ang kaibigan. Bro, ano yun? Bakit mo naman ako sinuntok? Nagtatanong ka pa, lintik ka? Bakit mo ginawa yun? Hindi ka ba nag-iisip? Mas lalo mo lang siyang ginalit. Sapu-sapu ni Ken ang labi nang hinarap siya nito. Narinig din nila ang malakas na alulong ng nilalang na parang nasasaktan. Mas lalong umapoy sa galit ang kalooban ni Ariel. Bakit mo siya tinaga? Ayos na eh. Pinabayaan niya na tayong umalis. Mabuti siyang nilalang, bro. At wala siyang balak na patayin tayo. At naniniwala ka naman sa kanya. Isa siyang aswang. Kahit kailan, hindi tayo dapat magtiwala sa nilalang na alagad ng dilim. Paano kung pagtalikod natin bigla niya tayong sakmalin? Nag-iisip ka ba? Taragis, ang sakit ng suntok mo sa akin Kung di lang kita kaibigan baka pinatulan lang kita Kaya inunahan mo siyang tagain, ganun ba? Naniniwala akong hindi siya masama. Pero dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang siyang ginalit. Halata naman sa kanya na pinipigilan niya ang kanyang sarili para hindi niya tayo masaktan. Kaya tama lang sa'yo ang masuntok na matauhan ka. Oo na. Mali na akong mali. Nagsigurado lang naman akong ligtas tayong makakauwi. Saka hindi ka ba natatakot sa itsura niya? Grabe, hindi ko talaga akalain na may aswang na nakatira sa gubat na to. Kaya pangit siya o maganda ang itsura niya, hindi mo dapat ginawa yun. Magsasalita pa sana si Ariel nang marinig nila ang mga yabag ng paa papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagharap nila ay nakita nilang nakabaon pa rin sa balikat nito ang itak. Ngunit sa pagkakataong yun ay ipinakita nito sa kanilang dalawa kung paano ito nagpalit ng anyo bilang isang dambuhalang itim na asong gubat. Nya! Diyos ko! Aswang! May aswang! Tara na, bro! Tumakbo na tayo! Bilisan mo! Gustong saktan ni Ariel ang kaibigan dahil sa ginawa nito. Ligtas na sana silang dalawa kung hindi nito pinairal ang panghuhusga sa nilalang na ngayon ay humahabol sa kanila. Alam niyang sa pagkakataong ito ay buo na ang pasya ng aswang na patayin silang dalawa ni Ken. Halos magpaekis-ekis ang kanilang takbo sa daan. Si Ken na walang tigil sa kakasigaw ay una nang dinamba ng asong gubat sa liko. Pilit na nagpupumiglas si Ken para makawala sa galit na asong gubat. Pero nagawa na ng halimaw na sakpalin nito ang braso ng kaibigan. Layuan mo ako! Halimaw ka! Diyos ko! Ang braso ko! Humagulgol ng iyak si Ken dahil sa labis na sakit. Kitang-kita nila kung paanong kinain ng asong gubat ang kapirasong laman ni Ken. Mula sa nakagat nitong braso, halos mabingi naman si Ariel sa lakas ng sigaw ni Ken. Wala itong tigil sa pagmumura habang pinagsisisipa ang muka ng aswang. Pero hindi nito iniinda ang sipa ng kaibigan na nakatayo lang ito sa paanan ni Ken. Dala ng matinding pag-aalala ay dumampot na si Ariel ng matigas na kahoy at takma na sanang ipapalo sa katawan ng nilalang. Pero bigla itong tumingin sa kanya. Ang tayong-tayo nitong tenga ay dumikit sa pisngi nito. Indikasyon yun na muli itong aatake. Wala nang nagawa ang binata nang lumukso sa kanya ang asong gubat. Naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis nitong pangil sa kanyang hita. Akma na sanang hihilahin nito ang kanyang laman para sana ay kainin, pero hindi niya sinasadyang maisigaw ang pangalan ng dati niyang alagang aso na si Balsik. Natigilan ang halimaw at unti-unting humakbang papalayo sa kanila. Titig na titig ang aswang sa mukha ni Ariel. Ilang saglit pa
ay bumalik sa dating anyo ang aswang at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Wag! Wag niyo po kami sasaktan! Patawarin niyo po kami kung ginulo po namin kayo at nasaktan po kayo ng kaibigan ko. Pangako po, Mamang Aswang, hindi na po kami babalik sa lugar na to. Patakasin niyo lang po kami. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kami papatayin. Tila natauhan ang nilalang nang makita nito ang pagbulwak ng dugo sa suot na pantalong maong ni Ariel. Humakbang ito papalayo sa kanila habang kitang-kita niya ang pag-agos din ng dugo nito sa balikat mula sa tama ng itak. Pero bago ito umalis, ay muli itong nagsalita. Palalampasin ko ang ginawa ng kaibigan mo. Pero hindi dapat malalaman ng mga tao ang tungkol sa akin. Dahil sa sandaling malaman nila ang tungkol sa akin, papatayin kita. Pati na ang pamilya mo. Isa pa, hindi lang ako ang nilalang na nakatira dito. At baka sila pa ang makatsempo sa inyo. Hindi sila katulad ko na marunong magpigil sa sarili. Kaya sana, tuparin mo ang pangako mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, makakaasa po kayo. Ililihim po namin ang tungkol sa inyo. Minsan na akong nawalan ng pamilya. Kapag naulit yun, hindi ko na may papangakong hindi ko pagbabayarin ang taong umuubos sa lahi namin. Tila nanigas ang panga ni Ariel nang marinig ang huling sinabi ng halimaw. Kagad na pumasok sa kanyang isipan ay ang kanyang ama. Nag-alala siya na baka si Mang Romy ang tinutukoy ng aswang na papatay nito. Mabilis na umalis ang halimaw sa kanilang harapan. Tumakbo itong papalayo at nawala sa kanilang paningin. Saka lang nila naramdaman ang sakit ng kanilang mga sugat. Tuluyan nang napahiga sa lupa si Ariel habang habol ang sariling hininga. Habang si Ken naman ay napapaiyak na lamang ng dahil sa sakit. Walang tigil ang pagbulwak ng dugo sa kanilang mga sugat. Pero kahit na anong isipin ni Ariel, alam niyang nasa kanila talaga ang pagkakamali. Mabuti na lang at mababaw lang ang kagat sa kanyang hita, kaya nagawa pa rin niyang makalapit sa nakaupong si Ken. Bro, ayoko pang mamatay. Dalhin mo ako sa ospital, please. Oo na, pero malayo ang ospital sa baryo natin. Kaya mo bang tumayo? Kailangan natin makahanap ng taong tutulong sa atin. Teka, saan kaya tayo pwedeng humingi ng tulong? Gaganti talaga ako, bro. Hindi ako makakapayag na hindi makaganti sa hayop na yun. Ano ka ba naman, bro? Hindi ka pa ba nadadala sa mga nangyari? Muntik na tayo mapahamak ng dahil sa padalos-dalos mong desisyon. Hindi na sana tayo masasaktan kung pinabayaan na lang natin siyang umalis. Ariel, naririnig mo ba mga sinasabi mo, ha? Aswang ang kumagat sa atin. Sila ang dapat na matakot sa atin. Hindi tayo matatakot sa kanila. Kapag nalaman ng mga tao tungkol sa pagtatago natin ng lihim tungkol sa mga aswang na yun, sa palagay mo ba, anong mangyayari sa atin, ha? Sige, sumagot ka. Kahit pakin, kahit santignan tayo ang mali dito Isa pa, wala naman siyang pinapatay na tao. Hayop lang ang kinakain niya. Ang banta niya kanina, babaliwarain mo rin ba? Si Mang Romy, naisip mo bang baka siya ang tinutukoy ng aswang na yon? Hindi kagad nakapagsalita si Ariel. Hindi niya alam kung ano ba ang iisipin niya sa bantang yun ng halimaw. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad para humingi ng tulong. Pagkaraan ng kalahating oras na paglalakad, ay nakakita naman sila ng maliit na kubo na gawa sa kawayan. Maaliwalas ang paligid dahil sa magagandang bulaklak na nakatanim sa bakuran ng bahay. May malamlam na liwanag sa loob ng bahay mula sa gasera. Pumasok sila sa loob ng bakuran at paika-ikang lumapit sa pintuan. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan?
Walang natanggap na tugon si Ariel mula sa loob ng bahay. Sa halip, isang mahihinang pagbayo sa lusong ang naririnig nila. Kaya siguro ay hindi sila naririnig ng tao sa loob. Dahil desperado nang humingi ng tulong si Ariel sa may-ari ng bahay, ay pumasok na sila ng diretso nang walang paalam. Pagsapit nila sa loob, ay hindi inaasahan ni Ariel ang mga sumunod na nangyari. Magkasabay silang bumagsak ni Ken sa sahig na gawa sa kawayan. Nagulat naman ang matanda sa ingay ng pagbagsak nila. Abay, Diyos ko! Sino mga batang ere? Hala, may sugat din kayo sa katawan. Ano nangyari sa inyo? Lola, tulungan niyo po kami. Ano pa nga ba ang gagawin ko? Abay, pumasok na kayo sa bahay ko nang walang paalam. Hindi na nagawang sumagot ni Ariel sa matanda dahil nakaramdam na siya ng pagkahilo. Nanginginig din ang kanyang katawan at hindi niya makontrol ang pagtirik ng kanyang mga mata. Biglang gumapang ang malamig na hangin sa kanyang balat at diretso ang kanyang pagsusuka. Ganon din ang nangyari kay Ken. Halos mataranta ang matandang babae para sa pagtulong sa kanila. Kaya naman, taimtim siyang nanalangin na sana ay malampasan nila ang kakaibang sakit na nararamdaman. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari dahil kusang pumikit ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Mabahong amoy ng dahon ang tuluyang nagpagising sa diwa ni Ariel, kasabay ng pagguhit ng masakit na sugat dahil sa mahigpit na pagkakatali ng tela sa kanyang hita. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niya ang matandang babae. May dinidikdik itong dahon na nauna nang ipinaamoy sa kanya. Nalaman niya na dahon yun ng amarilyo na mabisang gamot para sa mga taong nawawalan ng malay. Nakita niya rin na nakatunghay sa kanyang muka si Ken. Ano bro? Ayos ka na ba ha? Masakit lang ang hita ko, bro. Salamat naman at mabuti na rin ang pakiramdam mo. Kumusta na pakiramdam mo, iho? Mabuti na po ang pakiramdam ko, Lola. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin ng kaibigan ko. Ano ba kasi ginagawa niyo rito? Abay, malayo na ito sa bayan na. Nasabi sa akin ni Ken ang nangyari sa inyo kanina. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa inyo. Nag-aalala na ako sa iyo, pre. Akala ko, hindi ka na magigising. Pasensya ka na sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun, Tol. Ang mahalaga ay ligtas na tayo. Hindi pa kayo ligtas. Dahil hanggat naririyan ang mga nilalang nakauri na umatake sa inyo, ay hindi pa rin kayo nakakasigurong ligtas kayo sa lugar na ito. Hindi kayo tatantanan ng aswang na until. Ano po? Aswang na until? Anong klaseng aswang po yun? Isang uri ng aswang na kayang magpalit ng inyo bilang isang mabangis na asong gubat. Sa nangyari sa inyo kanina, ay hindi ko may paliwanag kung bakit kayo pinakawalan ng pinuno ng mga hotel. Hindi na po yun nakapagtataka, Lola. Dahil naniniwala po akong mabuti po siyang aswang. Hayop lang po sa gubat ang kinakain nila. Maaaring ang tama ka, pero hindi lahat ng aswang ay kayang gawin ang ginawa ng pinuno nila kanina. Mas marami sa kanila ang totoong pumapatay ng tao para lang mabawasan ang kanilang pagkagutom. Lola, iba po ang aswang na nakaharap namin kanina. Para po siyang tao na naging asong gubat. Saka tinaga ko po siya sa balikat. Pero pinatawad niya pa rin po ako. Siguro ay alam niyang mabuti kayong tao at hindi kayo nananakit ng kauri nila. Ang ibig ko sabihin kapag alam nilang mabait ang isang tao sa mga hayop, ay hindi nila ito nagagawang saktan o patayin. Meron din silang paniniwala at kaugalian. Maliban na lang kung ang taong papalayain nila ang magpapakita ng kasamaan para saktan sila, ay doon lang sila aatake para ipagtanggol ang kanilang sarili.
Kaya po ba, nang banggitin ko po ang pangalan ni Balsik tumigil siya sa pag-atake sa amin kanina? Tama ka. Dahil ang taong malulupit lang sa mga hayop, yun lamang ang pinapatay nila. Kung ganun po namimili sila ng mga bibiktimahin? Ganun po ba? Pero mahirap din naman pagkatiwalaan ang uri nila dahil kilala sila sa pagiging traidor kung lumaban. Sa ngayon, ang alam ko meron silang binabantayan na tao. Isang lalaking umuubo sa kanilang lahi. Kaya ako pumunta sa baryong ito para pigilan ang taong ito sa kanyang mga ginagawa. Naisip na rin po namin ni Ariel kung sino po ang taong yun. Lola, ano naman po ba ang kahinaan ng mga aswang na until? Sarili nilang dugo at ang butya ng buntot ng bayawak. Para naman sa pinuno ng mga aswang ay ang langis mula sa katas ng mutya. Pero parang ang hirap naman po nilang labanan dahil hindi naman po sila nananakit ng tao. Saka paanong dugo ang kahinaan nila? Umiinom pa nga po sila ng dugo ng tao. Ang ibig ko sabihin, kapag nainom nila ang sarili nilang dugo, makakaramdam sila ng panghihina ng katawan. Katulad sa mga may hawa ng pagiging aswang, ang dugo mismo ng pinuno nila ang makakatanggal sa hawa ng mga ito. At yun ang pinakamahirap na gawin dahil kailangan ng bukal sa loob ng pinuno ang pagbibigay nito ng dugo sa may hawa ng aswang. Lola, maiba nga po pala tayo ng usapan. Kanina pa po tayo nag-uusap Hindi pa po namin alam kung sino po kayo. Sa palagay ko po hindi kayo taga rito dahil ngayon ko lang po kayo nakita. Ako si Marina. Katulad na sinabi ko, meron akong taong gustong iligtas sa baryong ito. Nakikita ko sa kanya ang buhay ko noon. Nalunod din ako sa kasikasan. Kaya hindi ko naisip ang mga nilalang na nagdudusa sa ginagawa ko. Sa kabihira lang ako bumababa sa bayan dahil hindi ko na kayang maglakad ng masyadong malayo. Mag-isa lang po ba kayo sa bahay niyo, Lola? Tama ka. Wala po ba kayong mga kamag-anak? Meron. Isang lalaki. May pamilya na siya. Kaya naiwan na ako nag-iisa. Ang asawa ko naman ay isang manunugis ng aswang. Pero namatay siya pagkatapos niya makipaglaban sa pinakamatandang aswang sa lahi ng mga until. Hindi maipaliwanag ni Ariel ang awa na nararamdaman niya para sa matanda. Bigla niyang nakita ang mukha ng kanyang ama sa kalagayan ng matanda. Ayaw niyang dumating ang araw na magkahiwalay sila ng kanyang ama dahil lang sa sama ng loob. Kaya pagkatapos ng mga nangyari sa kanya kanina, ay sisikapin niyang mapatigil na ang kanyang ama sa masamang gawain ito. Alam niyang sa pagkakataong yun ay maigpit yung tututulan ng kanyang ama dahil malaking halaga ng pera ang mawawala kay Mang Romy sa sandaling patigilin niya ito sa pagluluto. Pero dahil sa banta ng pinuno ng aswang kanina, ay sisikapin niyang mailayo ang kanyang ama sa kapahamakan. Bumangon si Ariel sa kanyang pagkakahiga sa katre na gawa sa tabla ng kahoy. Pangiwi-ngiwi ang kanyang muka na maingat siyang sumandal sa dingding. Si Ken naman ay naramdaman niyang tumabi sa kanya ng upo at napatingin sa muka ni Lola Marina. Mabuti na rin at nakita kita, Ariel. Ang totoo, madalas kitang nakikita kasama ng asong si Balsik na nagliligtas ng buhay. Wala na po siya. Patay na po ang aso ko, Lola. Kaya nga po nandito ako dahil sa banta po ni tatay sa akin na kapag hindi raw po ako nakahuli ng asong gubat, kukuha raw po siya ng mga alagang aso sa kapitbahay namin. At gagawin din daw po niya sa mga yun ang ginawa niya kay Balsik. Mas malala pala siya sa inaasahan ko. Iligtas mo siya, Ariel. Alam mo bang nasa panganib ngayon ng iyong ama? Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan niya sa mga hayop. Alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit pumunta mga until sa baryong ito.
Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Si Romy ang kanilang pakay. Balak nilang patayin ng iyong ama. Kapag hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa, baka pati ikaw at ang iyong ina ay mapahamak din. Kung ganun po pala, Lola, kilala niyo po si Mang Romy. Sino ba ang hindi nakakakilala sa pinakasikat na magluluto sa baryo na to? Dahil sa kakaibang putahe na niluluto niya, ay umabot na ang kanyang pangalan hanggang sa bayan. Kaya nga siya dinadayo, hindi ba? Nakakaadik ang kasikatan, pati na ang pagkamal ng malaking halaga ng salapi nang hindi gumagamit ng puhunan. Kaya habang maaga pa, tulungan mo na ang iyong ama, Ariel. Habang maaga pa itigil niya na ang masama niyang gawain bago pa mahuli ang lahat. Mahirap po yatang gawin yun, Lola. Paano ko po ililigtas ang aking ama kung wala naman po akong magagamit na sandata laban sa mga until na magbabanta sa buhay niya? Tumayo si Lola Marina at may kinuha itong isang bagay sa ilalim ng upuan nito. Inilabas ng matanda ang isang uri ng tungkod na may buntot sa dulo mula sa hayop. Ano po ang bagay na yan, Lola? Ang tawag sa sandatang ito ay apulan. Isang uri ng armas na magagamit mo laban sa mga aswang na until. Kakailanganin niyo ito kapag gusto namin niyong umuwi. Dahil sigurado kung hindi na kayo tatantanan ng masasamang elemento dahil dyan sa mga sugat niyo. Ano naman pong tawag doon sa nakalagay sa dulo ng tungkod, Lola? Isang uri po yan ng buntot ng ano? Ito ang mutya ng buntot ng bayawak. Teka, sandali lang po, Lola. Yan po ba yung mutya na kayang pumatay sa mga aswang na until? Tama ka, Ken. Taglay nito ang lakas na katulad ng salatigo. Ang kakayahan nito ay pahinain ang katawan ng aswang sa pamamagitan ng pagtuktok ng 3 beses sa lupa. Hindi sila makakagalaw at hindi makakaalis sa kinatatayuan nila. Ang liwanag naman at taglay nito ang siyang magpapabalik sa kanilang totoong anyo. Kaya nitong sunugin ang katawan ng aswang. Ikaw na muna ang gumamit nito, Ariel. Gawin mo ang lahat para makumbinsi mo ang iyong ama na tumigil na siya sa pagpatay sa mga asong gubat. Kung ganun malakas na sandata po palang tungkod na yan, Lola. Oo, Ariel. Pero mag-iingat pa rin kayo dahil susubukan nilang agawin sa iyo ang mutya na ito para ibigay sa pinuno nila. 2 uri ang aswang na until, isang masama at isang mabuti. Dapat marunong kang kumilatis ng sasaktan at papatayin mo. Hindi ka maaaring magpadalos-dalos sa magiging desisyon mo dahil baka imbis na aswang biktima lang din pala ang mapapatay mo. Para po sa akin, Lola pare-pareho lamang po silang masasamang nilalang dahil kampon po sila ng kadiliman. Kung ako po ang tatanungin, ay hindi sila dapat mabuhay sa baryong ito. Ngunit hindi nila kagustuhan ang maging isang aswang, Ken. Kaya mahalaga pa rin na malaman kung anong uri ng aswang ang makakaharap ninyo. Hala, sige na. Pwede na kayong umalis. Ang gusto ko sana ay manatili muna kayo rito ng ilang oras. Kaya lang kailangan niyong pigilan si Romy sa mga binabalak niyang gawin. Dahil marami ang madadamay kapag hinayaan natin siya. Marami pong salamat, Lola Marina, sa tulong po niyo sa amin ng kaibigan ko. Sige na, mag-iingat na lamang kayo. Sana ay mapigilan mo ang iyong ama sa kanyang masasamang gawain. Pagkatapos magpaalam, ay nagsimula ng magkaibigan na maglakad pauwi sa kanilang bahay. Dala ang tungkod at lumang gasera ng matanda. Pareho silang walang inik sa paglalakad, kaya naman halos mabingi sila sa ingay ng mga insektong panggabi sa kagubatan. Habang si Ken naman ay panay ang hawak sa braso nitong may puting benda. Si Ariel naman, nadala ang tungkod na may mutya ng buntot ng bayawak, ay abala naman sa kaiisip kung paano niya mapipigilan ang kanyang ama. Pagdating nila sa gitnang kagubatan,
ay napansin niya ang pagkakaroon ng kulay berdeng liwanag sa mutya. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang mula sa kanyang harapan ay unti-unting humaba ang buntot ng bayawak. Kasabay ang pag-iinit ng hawakan nito, kaya naman napalinga siya sa kanilang paligid at lumikot ang kanyang mga mata na para bang may hinahanap. Oh bro, bakit ka biglang tumigil? May problema ba? Para kasing biglang nagbago ang itsura ng aking apulan eh. Nagiinit din ang mutya. Wala bang nababanggit si Lola Marina tungkol sa kakaibang mutya na to? Wala eh. Maliban lang sa kakayahan at epekto ng sandatang yan sa mga kalaban. Bakit bro? May nararamdaman ka bang kakaiba sa paligid natin? Sa palagay ko, Ken, hindi tayo nag-iisa sa lugar na to. Hindi nagtagal ay lumabas sa pinagtataguan ng mga asong gubat. Lahat ay nakatingin sa berdeng liwanag ng kanyang mutya. Napaatras si Ariel at mahigpit na hinawakan ang tungkod. Anak nang, sinasabi ko na nga ba't mahirap pagkatiwalaan ng aswang na yon? Bro, hindi ba't mga alagad niya yan? Sa palagay ko, bro, sila ang dapat na iniiwasan. Hindi sila mga alagad ng nilalang na umatake sa ating kanina. Kakaiba ang kanilang mga itsura at mas matulis ang kanilang mga pangil. Humanda si Ariel sa pagsugod ng mga asong gubat sa kanila. Iwinasiwas niya ang kanyang hawak na tungkod. Kasunod, ang pagtuktok niya ng 3 beses sa lupa. Biglang natumba ang mga asong gubat sa lupa habang hindi makatayo. Nagkatinginan silang dalawa ni Ken sa labis na pagtataka. Hala, ano nangyayari sa kanila bro? Bakit parang hindi sila makatayo? Para silang nakadikit sa lupa. Pagkakataon na nating iwasan sila. Hanggat kaya natin takasan ng mga yan, ay gagawin natin. Maiwasan lang ang pagdanak ng dugo. Ano ka ba naman bro? Hindi sila mga tao. Patayin mo na sila hanggat hindi pa nila kayang lumaban sa atin. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo, bro. Kahit kakaiba sila, hindi natin alam kung anong totoong pakay nila. Isa pa, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa atin ni Lola Marina? Ang kailangan ay iligtas sila, hindi para patayin. Buhay naman natin na nakataya rito. Yan pa rin bagay isipin mo. Ano pa nga ba ang totoong pakay nila? E di papatayin nila tayo. Kung di mo kayang gawin, ako ang gagawa niyan para sa'yo. Kinuha ni Ken ang armas sa kanyang kamay, pero nagulat sila nang biglang tumalsik si Ken sa damuhan. Sa lakas ng epekto ng kanyang mutya, ay nahirapan din itong tumayo. Galit na gumapang sa lupa si Ken habang nagmumura. Naku tol, pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na may mangyayari sa iyong ganyan. Bakit mo kasi kinukuha sa akin? Nasaktan ka tuloy. Tabi, huwag mo akong hahawakan. Hindi ko alam kung ano ang problema mo. Nagkamali yata si Lola Marina sa pagbibigay niyang mutya sa'yo. Nakakainis. Balak mo pa yata akong patayin eh. Ano ka ba naman bro? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko alam na yan ang magiging reaksyon ng sandata sa'yo. O ano, kaya mo bang tumayo? Hindi siya pinansin ni Ken. Sa halip, tumayo ito at naglakad. Iniwan siya sa harap ng mga nakahandusay na mga nilalang sa lupa. Hanggang ngayon ay nakapagtatakang hindi pa rin gumagalaw ang mga ito. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang gumapos sa katawan ng mga asong gubat. Ilang sandali pa ay nakaalis na sila sa lugar na yon. Hindi siya kinausap o tinignan man lang ni Ken. Ramdam na ramdam pa rin niya ang sama ng loob ni Ken sa kanya. Alam niyang mahirap maintindihan ang ginawa niya kanina, pero kung iisipin, isa yung pagpapakita ng pagpapahalaga sa katahimikan. Kung papatay siya ng kahit na isa sa mga alagad ng aswang na until, yun na rin ang magiging simula ng malawakang labanan sa pagitan ng tao at ng mga aswang. Ken, teka sandali lang. Pasensya ka na kung di mo nagustuhan yung ginawa ko. Pero ano? Muntik na tayong patayin ng nilalang na umatake sa atin kanina. Tapos may pagkakataon ka na sana na makabawi sa kanila, pinakawalan mo pa. Sarili mo lang yata ang iniisip mo eh. May pamilya rin naman akong inaalala, no?
Isipin mo na lang kung ikaw nasa kalagayan nila at mapapatay mo sila. Ano mararamdaman ng pamilya mo? Hindi natin hawak ang pagkakataon. Ayoko ring magkamali ng desisyon, Ken. Kaya ano ba kasing kinakagalit mo? Iniisip ko lang naman ang kapakanan nating lahat. Hindi lahat, bro. Ang tatay mo lang ang gusto mong protektahan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ako hindi mo naiintindihan. Hindi mo ba nakikita? Kaya nila tayo inarangan ay balak na nila tayong patayin. May pagkakataon ka na nga sana kanina para patayin sila eh. Pero sinayang mo. Hindi na natapos ni Ken ang mga sasabihin nito nang bigla na lang naramdaman ni Ariel ang pagbaon ng kagat ng malaking aso sa kanyang balikat. Umaangil ito na nakasubsob sa kanyang laman. Pero dahil hawak niya ang mutya ng buntot ng bayawak, ay hinagupit niya ito ng palo sa katawan. Bumagsak ang kulay itim na aso sa damuhan. Kitang-kita niya ang pagguhit ng kulay itim na sugat sa katawan ng aswang. Sa isang iglap ay bigla itong nagsatao. Nakaawang ang bibig ni Ariel nang makilala ang nilalang na kumagat sa kanyang balikat. Ito ang lalaking madalas niyang nakikitang kumakain sa kanilang karinderya. Nag-aalala siyang napatingin kay Ken na hindi rin maitago ang bakas ng takot sa mga mata. Nakita mo na? Papatayin nila tayo, bro. Dahil sa mutyang ibinigay sa'yo ng matandang yun. Dapat pala, hindi mo nilang tinanggap yan. Mas lalo naman tayo mapapahamak eh. Tumigil ka na nga, Ken! Kanina ka pa eh! Ang ingay-ingay mo! Hindi ako makapag-isip ng tama ng dahil sa'yo. Ang dapat nating iniisip ngayon ay kung paano natin matatakasan ang mga halimaw na yan. Takas! Puro na lang pagtakas ang naririnig ko sa bibig mo. Kailangan na natin lumaban. Buhay na natin na nakataya rito. Hindi na nga naitago pa ni Ken ang galit sa boses nito. Kulang na lang ay suntukin siya ng kanyang kaibigan sa labis na galit. Hindi niya akalain na sa simpleng pagpapaubaya niya sa mga asong gubat ay hahantong sa muling pag-atake ng mga ito. Doon niya naisip na hindi nga pangkaraniwan ang mga nilalang na pilit humahabol sa kanila. Nagmamadali silang tumakbo papalayo sa lugar na yon, ngunit pagdating nila sa unahan ng kanilang daan ay nakita nila ang isa pang asong gubat. Kulay abo yun at siguradong hindi yun ang nilalang na nagpatakas sa kanila. Lumukso ito sa kinatatayuan ni Ariel, pero nasambot ito ng kanyang tungkod. Tinamaan ito sa leeg at bumagsak sa lupa. Nagkikikisay ang katawan nitong bumubula ang bibig. Nilapitan niya ito at itinuktok niya ng 3 beses sa lupa ang hawak niyang tungkod. Lumapit na rin si Ken at kitang-kita nilang dalawa na nag-aanyong tao na ito. Nang makilala nila ang aswang, ay nalaman nila na ang mga nagiging customer ng kanyang ama sa karinderya ay puro pala mga aswang. Dahil ang lalaking nakahandusay sa harap nila ay ang lalaki rin na madalas niyang makitang kumakain sa karinderya ni Mang Romy. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa pag-aalala sa kanyang ama. Hanip ah! Kaya pala walang nagsusumbong sa mga pulis eh. Mga aswang pala ang customer nyo. Walang kaalam-alam si Mang Romy na ang kanyang nakakahalubilo araw-araw. Mga aswang na until pala. Pero paano naman nangyari yun? Kumakain sila ng kapwa nila aswang. Hindi mo ba naisip? Natawa ang mga aswang. Siyempre, kapag bumalik sila sa anyo ng pagiging tao, ay para na rin silang nakakain ng laman ng normal na tao. Basta, ang labo ng mga nangyayari ngayon, bro. Kinakabahan na ako. Nag-aalala na ako para sa mga magulang ko. Mukhang nahuli na yata ako ng gagawing pagpigil sa ama ko. Dahil nagsisimula ng kumilos sa mga aswang para pumatay ng mga tao. Ikaw lang naman tong ewan eh. Sinayang mo pa ang pagkakataon na malagasan sila ng mga kalahi nila. Ligtas na nakauwi ang magkaibigan sa kani-kanilang mga bahay. Pagdating ni Ariel sa tapat ng kanilang bakuran, ay dinig na dinig niya ang malakas na pagtadtad ng karne ng kanyang ama. Yun ang nakasanayan niyang naririnig na ingay sa tuwing sumasapit ang 4:00 ng madaling araw. Malalaki ang hakbang ng mga paa na tumakbo siya papunta sa kusina para lamang pigilan ang kanyang ama sa ginagawa nito. Pero halos manlumo siya
sa nakitang mga karne na nakalatag sa lamesa. Kumakanta pa ang kanyang ama habang nagtatadtad ng karne. Pero nang makita siyang walang dala, ay biglang nabura ang ngiti nito sa labi. At nasaan ang nahuli mo, Ariel? Tay, itigil niyo na po ang pagkakatay sa mga aso. Nakikiusap po ako. Ano ka mo? Ititigil ko to. Abat lintik na batang ito ah. Hindi mo ba nakikitang masaya ako sa ginagawa ko? Imbis na ang pagkakatay ko ang pakikialaman mo, sundin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Kung sa bagay, alam ko naman na hindi mo gagawin ang ipinag-uutos ko eh. Kaya ako na mismo naganap ng asong gubat sa kakauyan. Swerte ko nga eh. Marami akong nakuha. Tay, nakikiusap naman po ako sa inyo. Itigil niyo na po ang ginagawa niyong to. Parang awa niyo na po, Tay. Tay, mga aswang po mga customer niyo. Totoo po, nakapatay po ako ng aswang na nag-aanyong asong gubat. Isang malakas na pagtawa ang itinugon ni Mang Romy sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para lamang paniwalaan siya nito. Maya-maya pa ay iginala niya ang kanyang paningin. Sa tingin niya ay isang malaking asong gubat ang nahuli ng kanyang ama. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang nakakalat na karne sa lamesa. Ganon din ang ulo ng asong gubat. Patutunayan ko po sa inyo na aswang ang mga customer nyo, Tay. At kayo ang isusunod nila. Papatayin po nila kayo, Tay. At ang asong gubat na nasa harapan nyo ay isang aswang na until. Kalokohan! Tigilan mo na ang mga katangahan mo, Ariel. Kung hindi kita anak iisipin ko na nasisiraan ka na ng ulo. Dahil wala ng ibang paraan, ay napilitan na si Ariel na gamitin ang tungkod sa harap ng kanyang ama. Nagulat ito nang makita ang hawak niyang sandata. Para bang nakilala nito kagad ang hawak niyang tungkod. 3 beses niyang itinuktok sa sementado nilang sahig ang dulo ng tungkod. Kumalat ang berdeng liwanag sa kanyang sandata, kasabay ng pagbabagong anyo ng mga hati-hating katawan ng asong gubat. Naging katawan ito ng tao at ang ulo ng asong gubat ay naging isang pugot na ulo ng tao. Dala ng pagkagulat sa mga nakita, ay takot na napaupo si Mang Romy sa sahig. Nabitiwan ito ang hawak na itak at hindi inalis ang paningin sa mga karne ng tao na nakakalat sa lamesa. Dahil sa malakas na sigaw ng kanyang ama, ay napasugod na rin ang kanyang ina. Ganon din ang naging reaksyon nito at hindi makapaniwala sa mga nakita. O ano? Nakita niyo na, Tay? Naniwala na kayo? Mga aswang sila! At malakas po ang kutob ko na kaya dumarami ang mga aswang na yan dahil sa inyo. Dahil sa mga putahing niluluto nyo, nahahawa ang mga tao na makakakain ito. Tay, papatayin nila tayo. Gaganti sila. Tay, kayo ang pakay nila. Papatayin ka nila, Tay. Kaya nakikiusap po ako. Pakinggan niyo po ako. Hindi ko alam ito, anak. Hindi ko alam to. Ano na? Ano na ang gagawin ko? Marami na akong nailuto at hindi ko alam na aswang pala mga napapatay ko. At dahil po nakakain na sila ng karne ng mga aswang, nahawa na sila, Tay. Hindi ko po alam kung gaano nakarami ang aswang sa baryong to. Mabuti na lamang po at nakilala namin si Lola Marina. Iniligtas niya po kami at ibinigay niya ito sa amin para iligtas ka. Diyos ko, hindi ko alam na aabot sa ganito ang ginagawa ko. Patawarin mo ko, anak. Ako po ang dapat na humingi ng tawad, Tay. Dinasal ko po na sana'y karmain kayo sa ginagawa niyo. Patawarin niyo po ako, Tay. Natatakot po ako. Natatakot po ako na baka balikan kayo ng kapamilya ng mga aswang na napatay niyo. Maya-maya pa ay dumating na rin si Ken. Galit na galit ito nang makita si Mang Romy. Pinigilan niya ang kanyang kaibigan nang muntik na nitong suntukin ang kanyang ama.
Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Ariel! Papatayin ko ang ama mo! Walang iya siya! Pati ang mga magulang ko! Ginawa niyang aswang! Huminahon ka muna, Ken. Huminahon ka muna. Hindi alam ni tatay. Wala siyang alam sa mga nangyari. Ganyan ka naman eh! Palagi kang walang alam! Buhay ng mga magulang ko pinag-uusapan dito! Paano ko pa sila may liligtas kung sila mismo ang mga aswang? Pero buhay rin ng ama ko ang pinag-uusapan dito, Ken. Kaya huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon mo. Ang kailangan natin ay kung paano natin sila may liligtas. Patawarin mo ko, Ken. Wala talaga akong alam na aswang ang mga asong gubat na yun. Hindi ko kailangan ng paliwanag nyo. Kasalanan nyo ang lahat ng ito. Naging sakim kayo sa pera. Ken, tama na. Huwag mo sanang kalimutan na ama ko pa rin siya. Bitiwan mo ang braso ko. Ibabalik ko ang pamilya ko. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi ko may papangako na walang mangyayaring masama sa tatay mo. Halos patabig na iwinaksi ni Ken ang kamay ni Ariel. Tinalikuran siya nito na may mabibigat na yabag ng paa sa sahig. Nang sulyapan niya ang kanyang ama, ay hindi ito makapagsalita. Bakas sa mukha ni Mang Romy ang matinding pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Naghari ang katahimikan sa buong kusina, habang ang kanyang ama ay titig na titig pa rin sa pugot na ulo ng tao. Muling itinuktok ni Ariel ang kanyang tungkod sa sementadong sahig. Sa isang iglap ay bumalik sa pagiging asong gubat ang nilalang na napatay ni Mang Romy. Kinabukasan ay nabalitaan ni na Ariel at Mang Romy ang nangyari sa baryo. Ilang mga katawan ng tao ang natagpuan sa kagubatan. Lahat ay sunog ang mga katawan at nawawala ang kasuotan. Ito marahil ang mga aswang na napatay ni Ariel sa kagubatan. Pero ang mas matinding lumikha ng kaguluhan ay ang ilang mga taong natagpuang wakwak ang tiyan at nawawala na ang lamang loob. Kumalat hanggang sa bayan ang paggasik ng lagim ng mga aswang na until. Maghapong nakakulong si Mang Romy sa silid ng mag-asawa. Hindi ito makausap dahil sa mga nangyari. Si Ken naman ay hindi na nagpakita sa kanya. Alam niyang masama ang loob ng kanyang kaibigan. Ilang araw na hindi nagbukas ng karinderya si Mang Romy, kaya hindi nila inaasahan na susugurin sila ng mga tao. Nay, Tay, ano pong gagawin natin? Pabayaan mo ko, anak. Ako ang haharap sa kanila. Magkukunwari akong walang nalalaman tungkol sa kanila. Kung ang niluluto kong ulam ang naging dahilan ng pagiging aswang nila, kailangan kong harapin ang aking pagkakamali. Tutulungan kita, anak, na mawala ang hawa ng aswang sa katawan nila. Tay, ano pong ibig niyo sabihin? Sasama ako sa kanila, anak. Pero tay, baka mapahamak po kayo. Huwag mo kong alalahanin, anak. Sa akin nagsimula ang lahat. Kaya ako rin ang tatapos nito. Wala nang nagawa si Ariel nang buksan ni Mang Romy ang pinto ng kanilang balkonahe. Sumalubong ang mga tao na hindi mapakali at biglang nag-uunahang lumapit sa kanyang ama. Parang mga nawawala sa sarili na nakikiusap na ipagluto sila ng lutong ulam ni Mang Romy. Tay, sasamahan ko po kayo. Huwag, anak. Mahahalata nila tayo. Samahan mo na lamang ang iyong ina dito. Pangako, babalik ako, anak. Maluwa-luwa ang mga matang nahabol ng tingin ni Ariel ang kanyang ama papalayo sa kanilang bahay. Lumapit sa kanya si Aling Lina at sinabi nitong may tiwala ito sa kanyang ama at sa karinderya lang naman ito pupunta. Lumipas ang oras hanggang gabi ay walang Mang Romy na umuwi. Panay na rin ang iyak ng kanyang ina habang nakaupo ito sa upuan na gawa sa tabla ng kahoy. Para nang pinipiga ang dibdib niya sa kanyang pag-aalala. Aalis po ako, Nay. Hindi ko po dapat na pinabayaan si tatay. Sana'y sinundan ko po siya kagad. Mas lalong lumakas ang hagulgol ng iyak ni Aling Lina. Nang makita nitong may dala siyang tungkod, mabilis itong tumayo at pinigilan siyang umalis. Ano po, Nay?
Maghihintay na lamang po ba tayo rito? Paano po kung napahamak na siya? Diyos ko, bakit ba nangyayari to? Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na pagkatok sa kanilang pinto sa labas. Inakala ni Ariel na si Mang Romy na ang nasa labas. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanyang harapan ang humahangos na si Ken. Pawis na pawis ang mukha nito na mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Mabilis din itong isinara ang pinto at bintana bago siya nito hinarap. Tol, bakit? Ano nangyari? Bakit napasugod ka? Si Mang Romy, kasama ang mga magulang ko. Papunta sila ngayon sa kagubatan. Pigilan natin sila para silang nawawala sa kanilang mga sarili. Ano? Alam mo bro, ang hina talaga ng isip mo eh. Bakit mo pinayagan si Mang Romy na sumama sa kanila? Hindi ko alam kung anong tumatakbo dyan sa isip mo. Para kang tulog eh. Na hindi mo naisip na baka yun ang huling pagkakataon na makakasama pa natin ang mga magulang natin. Natigilan si Ariel sa masasakit na salitang narinig niya mula sa kanyang kaibigan. Pero ang mahalaga ay hindi na ito galit sa kanya. Kaya naman, mabilis niyang inihanda ang kanyang mga gamit para iligtas ang kanyang ama. Pero naiisip din niya ang magiging kalagayan ng kanyang ina pag iniwan niya ito. Nay, huwag po kayo mag-alala. Babalik po agad ako. At wag po kayo magbubukas ng pinto kahit ano pong mangyari. Tara na bro, wala nang oras. Maigpit na yakap lang ang ginawa ni Ariel sa kanyang ina. Saka mabilis na lumabas papunta sa kagubatan. Pagdating nila sa labas ng kanilang bakuran, ay nakita niya mula sa madilim na sulok ng daan ang kanyang ama at ang mga magulang ni Ken. Naglalakad na ang mga ito pauwi sa kanilang bahay. Nakakunot ang noo na napatingin din sa kanya si Ken. Teka, bakit sila tumigil? Tara, lapitan natin sila. Akma na sanang lalapit ang magkaibigan nang makita nila ang mga asong gubat sa likuran ng mga tao. Isa lang ang napansin nila. Tila mga wala sa sarili ang mga tao. Walang emosyon ng muka. Maya-maya pa ay lumabas ang isang nilalang, ang pinuno ng mga aswang na until. Anong ginawa niyo sa mga tao? Lalo na sa ama ko. Ibinigay ko lang ang parusang nararapat sa kanya. Magpasalamat ka. Hindi ko siya pinatay. Ang gusto ko, maranasan niya ang naranasang hirap namin mga aswang. Kung paano kami mamuhay. Pero mga magulang ko, wala silang kasalanan sa inyo. Bakit pinarurusahan mo sila? Hindi ako may gawa niyan. Sisihin mo ang taong ito. Matitikman mo ngayon ang paniningil ko. Malalasap ng ama mo ang hirap kung paanong mabuhay bilang isang asong gubat. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Bantayan mo ang iyong ama. Sa ngayon, patas na tayo. Kapag nagkaharap na ulit tayo, pasensyahan na lamang tayo. Kailangan na kitang patayin para sa kaligtasan ng aming lahi. Pinatay ng ama mo ang dalawa kong anak. Ang aso na pinakailaman niya ay anak ko. Pati na ang kaawa-awa kong bunso ay pinatay niya. Wala nang natira sa akin. Sa dami ng buhay na kinuha ng pamilya mo sa akin, kulang pa ang buhay mo bilang kapalit nila. Pagkatapos nitong magsalita, ay umalis na ito sa harapan nila, kasama ang mga alagad nito. Halos patakbo nilang nilapitan ang kanilang pamilya. Tay! Tay! Huh? Anak, bakit ka pa sumunod dito? Teka, aba, anong ginagawa ko rito? Ang buong akala ko nasa loob kami ng karinderya. Saka, madilim na. Ano ba nangyari, anak? Tay, sa ako na lamang po ipapaliwanag sa inyo. Tara na po sa loob ng bahay. Ihatid ko na muna ang mga magulang ko, Tol. Pero babalik ako. Pupuntahan kita sa inyo. Sige, pero mag-iingat ka, Tol.
Halos maluwa si Aling Lina sa sobrang tuwa nang makita nito ang kanyang asawa. Samantalang ang kanya namang ama ay parang nangihina na napaupo sa bangko. Ilang saglit pa ay biglang nakarinig sila ng malalakas na katok sa labas ng kanilang bahay. Aba, ang bilis naman yata ni Ken. Nang buksan niya ang pinto ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lola Marina. Nakatayo ito sa pintuan at seryoso ang mukhang nakatingin sa nakaupong si Mang Romy. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Papasukin mo na muna ako. Biglang napatayo sa pagkakaupo si Mang Romy nang marinig nito ang boses ng matanda. Nakita ni Ariel ang pag-aalala sa muka ni Lola Marina. Umupo ito sa harap ni Mang Romy. Bakit po kayo naparito, Lola? Babawiin na po ba ninyo ang mutya? Hindi, Ariel. Gusto ko lang siguraduhin kung totoong si Romy ang nakita na mag-isang naglalakad sa kagubatan kasama ang pinuno ng mga aswang. Na si David, ang anak ng babaeng until na pumatay sa asawa ko. Batay sa pagkakatingin ko sa mukha ng iyong ama, hindi na siya normal na tao, Ariel. Diyos ko, paano po nangyari yun? Ito na ang sinasabi kong mangyayari sa kanya, Ariel. Ang kanyang ama ay nananatiling nakatayo at nakatitig lang sa matanda. Parang matagal nang magkakilala ang mga ito. Ano masamang hangin na nagdala sa inyo rito? Hindi po ba't sinabi ko sa inyo na hindi ko kayo kailangan? Hanggang kailan mo ko titiisin, anak? Nasa panganib ka na, pero ang pagiging matigas mo pa rin ang pinapairal mo. Matanda na ako, anak, at ayokong mamatay nang hindi tayo nagkakaayos. Ibinaling ni Mang Romy ang paningin sa natigilang si Ariel. Kaya naman, kitang-kita niya ang luhang pumatak sa mga mata ng kanyang ama. Kung ganun po kayo po ang lola ko. Kayo po ang nanay ni tatay. Huwag mo siyang kausapin, anak. Bakit po? Pati ba naman ang apo ko, ilalayo mo rin sa akin? Tay, ano po ba nangyayari? Bakit galit na galit po kayo kay Lola Marina? Dahil siya ang dahilan kung bakit may mga aswang. Nagkamali siya ng gamot na ginamit nun. Kaya nga napatay niya ang asawa ni David dahil gusto niyang iliman lahat. Pagkatapos, bigla na lamang magpapakita sa akin na parang walang nangyari. Hindi ko alam. Nasusundan pala ako ni David. Lola? Patawarin mo ako, apo. Anak ko, kaya nga'y tinatama ko na ang mga nagawa kong pagkakamali noon. Pero anak, may pagkakamali ka rin. Kaya nga narito ko. Nakahanda na akong tumulong para mailigtas ka. Hindi. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Tay, mukhang tama po si Lola. Kalimutan niyo na po ang mga nakaraan. Ang mahalaga ay mailigtas po natin ang mga tao. Kayo! Maya-maya pa ay dumating naman si Ken. May dala itong malapad na itak dahil nalaman itong susugod ng mga aswang na until sa baryo. Nakita rin ito si Lola Marina, pero pagkatapos nilang ipagtapat sa kanyang kaibigan ang tungkol sa matanda, ay nagkasundo ang apat na ililigtas nila ang mga tao sa hawa ng pagiging aswang. Ilang sandali pa ay biglang napasigaw si Mang Romy. Napahawak ito sa dibdib at biglang tumulo ang malapot nitong laway. Napadapa ito sa sahig na parang aso. Kitang-kita ni Ariel kung paanong unti-unting humaba ang bibig ng kanyang ama. Tumubo ang buntot, humaba rin ang tenga at nagkulay pula ang mga mata. Isang malaking kulay pulang asong gubat ang naging anyo ni Mang Romy. Tay! Ano po nangyayari? Diyos ko! Ang tatay ko! Hindi naman kinaya ni Aling Lina ang mga nasaksiyan. Nawalan ito ng malay at kahit si Ken ay hindi rin makapaniwala na isang aswang na si Mang Romy. Tay! Huwag mo siyang hahawakan na po. Huwag mo rin siyang lalapitan. Masasaktan siya dahil sa hawak mong mutya.
Ituktok mo ang tungkod mo sa sahig. Gawin mo ito ng 3 beses. Saka lang naalala ni Ariel ang ganoong paraan para mawala pansamantala ang pagiging aswang ni Mang Romy. Kaya lang, hindi na ito makakaalis sa kinatatayuan dahil isa sa mga epekto ng tungkod ay ang paninigas ng katawan. Nagwawala si Mang Romy na halatang hindi nagugustuhan ang mga nangyayari dito. Pumikit si Ariel para hindi niya makita ang paghihirap ng kanyang ama. Kasabay na mga luwang umagos sa kanyang pisngi, 3 beses niyang itinuktok ang tungkod. Nagliwanag ang mutya at narinig niya ang malakas na alulong ni Mang Romy hanggang sa maging tao ang boses nito. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nanginginig ang buong katawan nito dahil sa lamig. Nay! Nay, tulungan niyo po ako. Ang hirap po palang maging aswang. Ang sakit-sakit po ng buong katawan. At ang mga ugat ko po, parang mistulang tumitibok. O anak, tutulungan kita. Patawarin mo ko. Romy anak, hindi ko alam na aabot sa ganito ang kagustuhan kong magkaroon ng malakas na kapangyarihan bilang isang mahusay na albularya. Sana nga ay hindi pa huli ang lahat. Lola, paano ko po may liligtas si tatay? Kailangan mong labanan si David. Tanging ang kanyang dugo lamang ang makakaalis sa hawa ng pagiging aswang nila. Magagawa mo lang yon kapag kusa niyang ibinigay ang patak ng dugo niya sa bibig ng iyong ama. Lola, wala na po bang ibang paraan? Wala na, apo. Ang kailangan ay harapin ang pinuno ng mga aswang na until para kahit siya ay maliligtas natin. Tulungan mo ko, apo, na maitama na gawa kong pagkakamali noon. Kahit ako po, Nay, ay may kasalanan din. Dahil naging sakim din po ako at pumatay ng maraming asong gubat. Akma na sanang magsasalita si Ariel nang bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang mutya. Napatingin siya sa muka ni Lola Marina at Mang Romy. Kaya naman, mabilis na sumilip sa bintana si Mang Romy. Sakto yon sa malakas na boses ni Mang David sa labas. Galit na galit ito na nagsisisigaw sa labas. Hayop ka, Romy! Pinatay mo pala mga anak ko! Magbabayad kang hayop ka! Hindi kita patatawarin! Katapusan na ninyong lahat! Ni hindi kagad nakagalaw si Ariel nang magsimulang magsipag-akyatan ang mga asong gubat sa kanilang balkonahe. Pilit na pumapasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Bro, sinisira nila ang bahay! Haharapin ko sila! Hindi ako makakapayag na saktan nila si tatay! Lalabanan ko siya! Kahit na anong mangyari! Matapang na binuksan ni Ariel ang pintuan at hinarap niya ang mga alagad ng kalaban. Sumunod sa kanya ang 3 at mas lalong nauulol sa galit ang aswang na si Mang David nang makita nito si Lola Marina. Sa wakas nagkita rin tayo, tanda. Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mo sa asawa ko? Kung ganon, mag-ina pala kayo ni Romy. Hindi na nga tinapos ni Mang David ang kanyang pagsasalita. Bigla itong nagsaaso at sinugod si Lola Marina. Pero humarang si Ariel at malakas niyang pinalo sa muka ang aswang na until. Kaya bumagsak din ito sa lupa. Kasunod naman ang sabay-sabay na pagsugod ng mga alagad ni Mang David. Mabilis din ang naging pagkilos ni Ariel. Itinutok ni Ariel ang kanyang tungkod sa lupa ng 3 beses. Nakita niya ang paninigas ng katawan ng mga alagad ni Mang David habang nakahiga ang mga ito sa lupa. Maliban kay Mang David na tinawanan lang ang ginawa ni Ariel, hindi ito tinatablan ng mutya ng buntot ng bayawak. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin sa muka ng pinuno ng mga aswang. Paano nangyari yun, Lola? Wala pong epekto sa kanya ang mutya ng buntot ng bayawak. Ulitin mo pa, Tol! Inulit nga ni Ariel ang pagtuktok sa lupa ng hawak niyang tungkod, pero wala pa ring epekto yon. Sa halip, mabilis na sumugod na si Mang David sa kanila at pinuntirya nang matutulis nitong mga kuko ang dibdib ni Ariel. Bumagsak sa lupa si Ariel nang tamaan siya ng kuko ng aswang na si Mang David.
Kaya naman si Mang Romy na ang kumilos. Naging isang malaking asong gubat ito at ang kanyang ama ang nakipaglaban dito. Kung hindi siya tinatabla ng mutya, Apo, nangangahulog ang nakain niya ang bayawak na pinagputulan ng mutya. At ang makakatalo lamang sa kanya ay ang kapwa niya aswang. Muling pinagmasdan ni Ariel ang nag-aaway na 2 asong gubat. Ang iba namang mga natitirang alagad ni Mang David ay sumugod na rin sa kanila. Huwag niyo silang papatayin, Ariel. Ililigtas natin sila sa pagiging aswang. Kumuha ang matanda ng langis sa bulsa nito at pinatakan ang sugat sa dibdib ni Ariel. Saka lang niya naramdaman ang pagkawala ng sakit ng sugat niya. Lumapit siya sa 2 naglalabang aswang at pinagtulungan nilang mag-ama si Mang David. Buong lakas na pinalo ni Ariel ng kanyang tungkod ang dibdib ni Mang David. Pasadsad itong bumagsak sa lupa at mabilis niya itong nilapitan. Namimilipit ito sa sakit dahil may tama ito ng kagat sa leeg at braso. Ganon din ang kanyang ama na nanghihinang napaupo sa lupa. Bumalik ito sa pagiging tao. Ganon din si Mang David. Habang si Ken naman ay binabantayan ang mga naninigas na mga asong gubat sa lupa. Kayo pa ang may ganang gumanti sa akin, mga hayop kayo. Pagkatapos nung sirain ang buhay ko. Tawarin mo ko, David. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadyang patayin ang asawa ko at gawin akong aswang. Ngayon naman ang anak at ang apo mo ay binabalak akong patayin. Hindi! Nagkakamali po kayo, Mang David. Ilang beses yung sinubukan na hindi kayo saktan. Dahil naniniwala po ako may kabutihan pa rin natitira sa puso nyo. Napatunayan ko po yun. Nang gabing pinatakas nyo po kami. Nandito po kami, Mang David, para iligtas kayo. At hingin ang tulong nyo. Paano naman ang kaawa-awa kong bunsong anak? Ang aking pinakamamahal na anak na pinatay ng ama mo, Ariel. Hindi niya makakamit ang katarungang nararapat para sa kanya. David, patawarin mo ko. Naniniwala kong hindi pa uli ang lahat para sa atin. Patawarin mo ko. Nakahanda akong pagbayaran ng kasalanan na gawa ko sa mga anak mo. Hindi yun ganun kadali. Si Balsik, naging mabuti siyang aso. Ibinigay ko siya sa inyo para maging tagapagligtas ng mga tao. Kinalimutan ko ang galit ko dahil gusto kong magbago at tanggapin na lang ang kapalaran ko. Pero anong ginawa nyo? Pinatay nyo ang anak ko! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ariel nang marinig ang pangalan ng kanyang alagang aso. Hindi niya namalayan na pumatak na pala ang kanyang mga luwa at hindi siya makapaniwalang ang matagal niya nang inaalagaan na si Balsik ay isa palang aswang. Tama si Mang David. Naging mabuting aso si Balsik at hindi niya naisip kung paano ito nagawang patayin ng kanyang ama. Bumangon si Mang David na ng mga oras na yon ay nag-anyo ng tao at malakas na napagulgol ng iyak. Si Mang Romy na nag-anyo na ring tao. Si Lola Marina at si Ken ay wala nang nagawa kundi ang maiyak sa nakitang paghihirap ng kalooban ni Mang David. Napaluhod sa lupa si Mang Romy at bakas sa mukha nito ang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, David. Hindi ko talaga sinasadya. Masyado ako nagpadala sa aking emosyon sa kagustuhan kong umangat sa buhay. David, hindi ko nahahangarin na gumaling. Ito ang nararapat na parusa sa akin. At kulang pa itong kabayaran sa lahat ng buhay na kinuha ko sa iyo. Nagsisisi na ako, David. Sising-sisi na ako sa mga nagawa ko. Patawarin mo ko. Ako rin, David. Nakahanda akong tanggalin ang pagiging aswang mo. Hindi ko sinasadya mga nagawa ko sa pamilya mo. Iniabot ni Lola Marina ang langis na kanina pa nitong hawak. Pagkatapos ay tinanggap yun ni Mang David. Saka binuksan. Akma na sanang ipapahid nito ang langis sa katawan nang muli nitong ibinalik ang gamot sa matanda. Para saan pa po itong gamot?
kung wala na akong pamilyang babalikan. Meron pa, David. Meron pa. Dahil ituturing ka naming pamilya. Magsimula ulit tayo. Patawarin natin ang bawat isa, David, para sa ikatatahimik ng mga buhay natin. Huwag niyo na pong subukang pagaanin ang loob ko. Mabubuhay na ako bilang aswang na until. Ako rin, Nay. Itatama ko na rin po mga pagkakamali ko. Paano naman po ang mga magulang ko? Habang buhay na po ba silang magiging aswang? May paraan pa para magamot sila. Kinuha ni Mang David ang hawak na itak ni Ken at mabilis na hiniwa ang palad nito. Tumayo si Mang David at lumapit sa mga nilalang na umaangil habang hindi pa rin nakakagalaw sa kinatatayuan. Ipinatak yun ni Mang David sa bibig ng mga ito. Unti-unting nawala ang kanilang mga pag-angil. Maging ang mga balahibo sa katawan ay mabilis din na naglaho hanggang sa bumalik na ang mga asong gubat sa pagiging tao. Hindi naman makapaniwala si Ken na gumaling ang mga magulang nito sa tulong ng dugo ni Mang David. Ganon din ang ginawa ni Mang David kay Mang Romy. Pagkatapos ay ipinahid ni Mang David ang langis sa buo nitong katawan. Ngayong tapos na ang tungkulin ng mutya ng buntot ng bayawak. Simula po ngayon, Mang David, ay palagi na po namin kayong makakasama sa bahay. Hindi na, Ariel. May bahay naman ako sa kagubatan eh. Salamat at binuksan mo ang aking isipan na hindi kailangan gumamit ng dahas para gumanti. Dahil ang kailangan ay pagpapatawad at pagtanggap sa pagkakamali na hindi pa huli ang lahat para magbago. Lumapit si Mang Romy at inakbayan nito si Mang David habang masaya ang muka na tumingin sa kanila. Si Lola Marina naman ay inalalayan tumayo ang nagkamalay na si Aling Lina. Nagulat ito nang makita si Mang David at naluluwang tinawag na kuya si Mang David. Saka maigpit na nagyakap. Umiiyak din si Mang David na gumanti ng yakap kay Aling Lina. Nay! Mang David! Magkapatid po kayo? Oo, Ariel. Hindi ko kagad nakilala si Lina. Romy, ikaw pala na pangasawa ng kapatid ko. Paano nangyari yon? Bakit hindi ko nakilala ang sarili kong kapatid? Si Aling Lina ang sumagot. Iniligtas daw ito ng mga magulang nila ng gabing nasunog ang kanilang bahay. Kaya ang buong akala ni Mang David ay kasamang nasunog sa bahay si Aling Lina. Kaya pala, nang makita ni Aling Lina na nagbago ng anyo si Mang Romy, ay nawalan ito ng malay dahil alam din pala nito ang tungkol sa mga aswang na until. Hinaplos ni Mang David ang pisngi ni Aling Lina na may peklat ng pagkasunog. Mabuti na lamang at kilala ni Aling Lina ang kapatid nito. Tuluyan na ngang nabuo ang pagkatao ni Mang David. Pagkalipas ng ilang buwan, ay itinuloy ni Mang Romy ang pagluluto ng mga ulam sa karinderya nito, pero sa malinis na paraan. Naging katulong nito si Mang David, Ariel at Ken. Dahil malaki ang negosyo ng kanyang ama, masaya silang namuhay sa baryo ng Talahib bilang isang buong pamilya, habang si Lola Marina naman ay naging isang mahusay na albularya. Kinilimutan nila ang tungkol sa mga aswang na until. Si Ariel naman ay nagkaroon ulit ng alagang aso na pinangalanan ulit niya na Balsik. Magmula ng araw na yun, ang natitira nilang ulam ay ipinapakain nila sa mga asong kalye at naging malapit na ang loob ni Mang Romy sa mga aso. Wala na ring mahihiling pa si Ariel dahil buo na uli ang kanyang pamilya. Magkakasama silang nabuhay ng masaya at malayo sa lagim na naging buhay nila noon. Nangako sila sa isa't isa na habang sila ay nabubuhay, palaging mangingibabaw ang pagmamahalan at pag-uunawaan sa kanilang pamilya. At sa tulong ng mutya ng buntot ng bayawak at sa suporta ng buong pamilya, naniniwala sila na kahit may mga masasama pang nilalang ang magbalik at maggasik ng lagim at sirain ng katahimikan sa kanilang baryo, ay wala itong magagawa
dahil sa tulong ng kapangyarihan ng mutya at matinding pananampalataya nila sa Puong May Kapal.